Ito na naman ako, kala ko dire-diretso na ang retirement ko. Kala ko nga nun, pwede na akong tumira sa seaside, kahit sa Calamansi-sized condo, mag-alaga ng pusa, mag-post ng Cabong Sunset Goals, tapos na ang pelikula ng buhay ko. Pero ayan, biglang may sequel, Yorme Isko 2. Alam nyo yung feeling na hinugasan mo na lahat ng plato, tapos may hahabol na kutsara na may kanin. Ganon ang Maynila, akala mo malinis na. Aba, may bagong burak na naman. Nawala lang ako sandaling, bumalik na ang mga problema ulit. Kung hindi ako sino, kung hindi ngayon kailan, kung hindi libre ang kape sa City Hall, ba't ako gigising ng maaga? So ayan, retirado uno, pero heto na naman ako para bang return of the jowa. Akala mong wala na, biglang nag-chat. Kain tayo? Mga kababayan, salamat sa pagdalo ninyo dito at pag-usapan natin ang problema ng ating lungsod. Nandito na naman ulit tayo. Tama ba ito? Ano ba ang dapat kong idagdag pa? Diretso ko na lang sa mga isyo kaya. Okay, eto na. Mga ka-Maynila, alam nyo ba na isa sa dahilan kaya ko naisipan tumakbo ulit? Minsan may nakita akong malaking tambak ng basura sa kanto ng Blumentritt. Sabi ko sa aide ko, "Hoy, bakit parang may bagong bundok dito? May bagong tourist spot ba tayo? Mount Trashmore ba to?" Tapos may lola pa lang nakatira sa tabi nun, bigla akong kinausap. Sabi niya, "Yorme, wag nyo nang galawin yan, Leo. Parang apo ko na yan eh. Lumaki na yan mula nung umalis kayo." Di ako na pa. Ha? Sabi ko, "Lola, hindi pwedeng gawing family member ang basura. Kahit gaano pa yan katagal sa inyo, hindi yan pwedeng magmana ng bahay nyo." Pero grabe mga beses, yung ibang basura talaga dito, parang may separation anxiety. Kahit ilang beses linisin, bumabalik pa rin. Akala mo jowa mong stalker, umalis ka na nga, bakit ka nandito pa rin? Ang mga ipis na nagmi-meeting sa likod ng munisipyo. Narinig ko pa yung isa sabi, "Team, pasalamat tayo, wala na si Yorme Isko. Meron na tayong gated community." Hindi ko nahihintayin magkaroon sila ng Homeowners Association. Inutos ko sa mga tao ko na linisin agad ang Maynila. May maliit na tindahan akong nakita sa Pandakan. Ang pangalan, Sari-Sari Store ng mga dasal. Bakit ganun ang pangalan? Kasi, pag bumili ka, salamat po sa biyaya. Pag nagbayad ka, God bless po. Pag umutang ka, see you in heaven. May matandang alin na lumapit sa akin. Sabi niya, "Yorme, tulungan niyo negosyo ko. Ang tinda kong fishball." Fishball na lang walang fish. Nagulat ako. Ha? Paano nangyari yon? Sabi niya, kasi Yorme, ang mahal na kasi ng mantika. Ginawa ko, nilulublob ko na lang sa tubig mainit. Tawag ko, Aquaball. Healthy pa daw, less cholesterol. Aquaball, piso isa, libreng sabaw ng kaninyo. Ang sabi ko kay Lola, huwag kayong mag-alala. Aayusin natin ang ekonomiya para kakayanin ninyo uling magtinda ng fishball na niluto sa mantika. Noong isang araw, may pumasok sa opisina ko na negosyante. Sabi niya, "Yorme, 6 months na po ako naghihintay ng business permit. Nakita ko yung papel niya, ang kapal na parang Bible." Sabi ko, "Bakit ang daming stamps?" Sagot niya, kasi po Yorme, every time daw pumipila ako. Page 1, submit here. Page 2, not here, next window. Page 3, window closed, come back tomorrow. Hanggang sa naging nobela na po siya. Meron pa nga akong nabalitaan isang department na ang motto, "We don't take bribes, we take donations with benefits." Tapos yung log nila, "No to corruption." Pero may maliliit na asterisk sa baba. Terms and conditions apply. Ang ating mga informal settlers, grabe ang creativity. Akala mo nag-i-invest sa real estate. Meron silang the official squatter timeshare program. Tagline, your slice of the sidewalk on alternating weeks. Monday, Wednesday, family ng kumaring Nena, 5 kids, 3 dogs. From Thursday, Saturday, Tito Badong's BBQ stand plus extended family. Sunday, deep cleaning day. Binabasa lang ng host yung area. Nakita ko pa yung contract nila, may notaryo pa. Section 1, pag umulan, automatic condo upgrade, tawid sa kabilang sidewalk. Section 2, pag may demolition, 50% refund sa mga nakaambag sa yero. Plus our newest housing innovations. Uno, Squatter Times Square. New Year's Eve special, countdown to next demolition notice. Ball drop replaced with palengke basket drop. Pag nahulog, kanila na. Do, Air Squad BNB. Authentic Manila experience. May libreng alarm clock, basura truck at 5 a.m. 5-star review. Better than hotel. At least here, pwede kang mag-extend indefinitely. 3, the Squatter Co-op. Monthly dues, 3 plastic chairs plus 1 sack of rice. Dividends. Pag may nag-donate ng relief goods, equal sharing after admin fee, 20%. Kaya sabi ko sa team, huwag nyo nang paalisin, idagdag na lang natin sa official Manila Tourism Program. Tour Package 1, Squatter Life Experience, 75% of profits go to the next relocation site. Ang traffic natin dito, hindi na commute, survival training na. Parang pinasok mo ang Hunger Games, pero ang kalaban mo, oras at pasensya mo. Marami akong natatanggap na reklamo kaya sinubukan kong mag-disguise at sumakay ng jeep. Grabe. Umaga pa lang, naka 5 episodes na ako ng podcast. Tapos sinubukan kong
Sumakay ng UV Express, grabe. Hindi ko alam kung nasa sasakyan ako o sa likod ng refrigerator. Legroom, wala bes. Kung gusto mong gumalaw, tadyakin mo yung nasa harap mo. Aircon, meron. Kaso hininga lang ng katabi mo. Kinabukasan sinubukan ko naman magbike. Nagbike ako sa designated bike lane pero akala ko naglalaro ako ng Mario Kart. Level 1, tumatawid na pedestrian na parang NPC. Level 2, biglang bukas na pinto ng kotse. Bonus round, may lalabas na tao. Final boss, enforcer na biglang sisita sa'yo. Kasi mali daw ang suot mong helmet. Sumakay ako ng ferry, sabi ng konduktor, "Welcome to our 1-hour cruise." Akala ko joke, palibhasa, 1 km lang tinahak. Sabi ko, bakit ang tagal? Sagot, kasi po, scenic route tayo. Scenic route daw? Kailan naging scenic ang mga basura? Yung pollution nation, grabe na rin. Yung katabi kong bata nagreklamo, "Ma, bakit parang may sinigang mix ang hangin?" Sagot ng nanay, "Anak, yan ang special recipe ng Maynila. Tandaan mo na lang yan, amoy na yan kasi wala tayong ulam mamaya." Ang mga motor dito, akala mo extra sa Mad Max. Lane, suggestion lang yan. Traffic light, Christmas decoration. Helmet, nasa likod nga, nakasabit parang medalya. Yung mga snatcher parang nagpa-audition para sa Pinoy Baduy Burglars. Nung panahon, takot silang magkalat. Ngayon, parang may slogan, "Snatch first, apologize never." Tumaas ang crime rate natin pero hindi dahil mas masama na ang mga kriminal ngayon. Dahil mas creative na silang magtrabaho. May nahuli kaming snatcher, 60 years old na. Sabi ko, "Kuya, bakit ngayon ka lang nahuli?" Sagot niya, kasi po Yorme, dati kasi ang biktima ko, tumatakbo pa. Ngayon, naglalazada na lang sila. Kailangan ko talagang mag-adapt. Kaya tina-target na lang namin ang nagde-deliver, bago pa. Yung mga akyat bahay, gumagamit na rin ng social media. May pumasok sa bahay, ninakaw lahat. Pero nag-vlog pa. Video title, 24-hour challenge. Can I steal everything before the police arrive? Not clickbait. Highlights. May intro pa. Mga beshi, like and subscribe. May product placement. This crowbar is brought to you by Desperation. Outro. Don't forget to comment ano gusto nyong nakawin ko next. Yung libreng gamot natin, naging libreng hintay na lang. Grabe, parang pharmacy sa horror clinic. Reseta mo, next year na po ang stocks. Kaya nga mga beshi, hindi ako makapag-move on. Parang ex ko ang Manila, akala ko okay na, biglang nag-messy breakup. Kaya ako tumakbo ulit. Yorme, meron ba kayong mensahe sa mga pasaway ng bayan? Salamat kabayan. Sa mga pasaway, na-miss nyo ba ako? Well, nang masasabi ko sa inyo, kung ayaw ninyong tumulong, tumabi na lang kayo. Because we are going to change Manila.